Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa ating lahat. Ang pagbating ito ay para po sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa at ngayon po ay maaring umaga, tanghali o hapon sa kanila. Dito naman sa Pilipinas ay gabi. Purihin ng Diyos, kumusta po kayo? Ito'y araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at purihin siya sa kanyang kabutihan. Alleluia! Hindi tayo magkasawang magpasalamat, magpuri at sumamba sa ating Diyos na buhay dahilan sa kanyang kabutihan na kanyang ipinapadama sa atin. Yung mabuhay tayo maghapon in the midst of this critical hour or critical situation that we are in. Right now, the Lord is so faithful, good, forever to us. Before we start, I would like to invite you to join me in a word of prayer. Father, we come to you tonight in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Kami po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan, kinikilala ang inyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami sa pag-iingat, sa paggabay, sa patnubay, lahat ng biyaya na aming tinatanggap. Magpahanggang ngayon ay kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat dahil kinikilala namin lahat ng ito ay mula po sa inyo. Sa araw na ito, Panginoon, kami po inyong samahan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa kayo po ay may tanghal at mataas sa aming kalagitnaan. Speak to us once again, God, Holy Spirit, in the name of the Lord Jesus Christ and to the glory of God the Father, powerfully. And I pray those who are sick right now, Father, I decree divine healing right now. Kayo ang Diyos na nagpapagaling ng lahat ng klase ng karamdaman. Exodus 25:16. You said in your word, or 15:26, Exodus 15:26, you are the God who heals us. Heal us, O Lord, and we will be healed. Save us, and we will be saved. Salamat po na marami. Those who are in need right now, Father, I pray for your divine provision. I also pray, Father God, for your divine peace and joy to flow like rivers in the lives of your people tonight. I pray for strong internet connection. I pray that every word that will be released, Lord God, will be delivered tonight, will empower and establish all of us so that we can secure our victory on the battles ahead of us. Salamat po na marami. Enlarge the capacity of our spirit, God, Holy Spirit, in order for us to receive all the revelations that will help us establish our faith in you. Salamat muli. Pagpalain niyo rin po yung mga kapatid namin na nasa malalayong lugar na nakikinig ngayon. I pray po na lahat ng mga makikinig ngayon ay mapagpala, hindi lamang mapagpala, kundi makaranas, Panginoon, ng transformation and building in the Spirit. Salamat po na marami. To you alone the glory, honor, praise, and majesty in the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and to the glory of our God and Father in heaven. This is our prayer. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa gabing ito, glory to God. We are now in the continuation of our study, being a good steward of God's given salvation. Okay, so para ho ating maunawaan ho, a sort of review, that being a good steward of God's salvation, ito po ay mayroon pong tinatawag natin na inside story, ano? But before yung inside story, malinaw po na inuudyok at pinamanhik sa atin ni Apostol Pablo that we should continue to work out our salvation with fear and trembling. Makikita po yan sa Philippians 2:13 na kung saan, pag sinasabing continue, the moment you receive God's given salvation, you do not stop there. Kasi marami ho, pagkatanggap ng kanilang kaligtasan kay Kristo, tumigil na roon. At ang ginawa, nag-church na lang. Ang nangyayari po, pag ang isang mananampalataya ay tumanggap ng kaligtasan buhat sa Diyos, at pagkatapos nag-church lang po siya at hindi siya nag-i-involve sa mga gawain ng Panginoon at hindi siya nagiging malalim sa pagkaunawa sa salita ng Diyos, para lang ho siyang may sakit na nagme-maintenance. Yan ho ang dating. Yan ho ang kalalagayan ng isa pong mananampalataya na pag nakatanggap kay Kristo, walang involvement sa body of Christ o sa church, ang nangyayari para siyang may sakit na nagme-maintenance. Alam ko ayaw ninyo yan, pero yan po ang katotohanan. So, pag tayo po'y patuloy na nag-work ng ating salvation with fear and trembling, possessing a highest honor, reverence, and kumbaga respect sa Diyos, and then we avoid
sinning again. Why? Because we are now in God. Ano mangyayari? Then God will work in your life to will and to act. So magkakaroon ng Diyos ng access sa buhay mo para ikaw ay bigyan ng desire to work and to act according to His purpose. Okay? So, let me share with you the inside story of our divine salvation. Kasi mas maganda marinig nyo ito. Ang sabi sa John 3:16 sa New International Version, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." I want you to understand that the Lord Jesus Christ is the darling of heaven. Siya ho ang kinagigiliwan sa langit, and He is the one and ultimate treasure of God. Nakita niyo ho? Yung divine salvation, bakit kailangan nating i-treasure? Because God's ultimate treasure, none other than the Lord Jesus Christ, His one and only Son, He gave Him to us. Naunawaan niyo ho? Yan ang inside story ng God-given salvation sa humankind. Kaya nga, pagka hindi itong maunawaan ng maraming tao, they will take for granted. Maraming mananampalataya taken for granted ang kanilang salvation because they do not know the inside story about it. So tonight, mayroong inside story ho. The ultimate treasure of God the Father is none other than His one and only Son, the Lord Jesus Christ. But He gave Him to us. For whosoever believes in Him will not perish in hell, but will have everlasting life in heaven. Yan ang inside story niyan. Kaya maraming mananampalataya, kaya hindi nila matreasure ang kanilang salvation, hindi nila ma-recognize yung God-given, kumbaga priceless gift ng Diyos sa kanila. Why? Because they are too much, drunk. Okay, nalasing. Saan? Sa mga bagay sa sanlibutan. Don't you know that the Lord Jesus Christ is the author of all things? That if we will treasure your divine salvation from God through the Lord Jesus Christ, anything that you need on earth, no problem to you. Why? Because the earth is the Lord's and the fullness thereof. The Lord will give everything you need. Importante, bilang mananampalataya, malinaw ang understanding mo. Yan yung inside story. Another inside story, Romans 11:25. Ito, bibihira nyo marinig. Ang sabi, "I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of the Gentiles has come in." Watch me now. Lahat ng mga hindi Israelita, ang tawag sa kanila Gentiles, hintil, mga hindi mananampalataya at hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Watch me now. Mayroon lang eksaktong numero ang mga hintil. If you are not an Israelite, and you are hearing the Word of God just like tonight, better for you to receive Jesus Christ and believe in Him as your Lord and personal Savior. Why? Kasi mayroon lang eksaktong numero ang number ng mga Gentiles na maliligtas. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa Book of Hebrews, if you listen, if you hear His voice, His Word today, do not harden your heart. Mga mananampalataya, sa tuwing marinig nyo ang salita ng Diyos, kung kayo talaga ay kasama sa pinili ng Diyos ng mga hintil, you better listen to the Word, obey it right away. Ang tingin mo sa salita ng Diyos palaging urgent. You treat God's Word with high urgency. Hindi yung pagka narinig mo, palalampasin mo. Di mo ba naunawaan, kapatid, yung inside story? The ultimate treasure of God, the darling of heaven, the Lord Jesus Christ, was given for you. Who are you? Sino ako? Para ibigay ng Diyos yung kanyang ultimate treasure. But because of that great love of God, unfailing love of God, immeasurable love of God, unconditional love of God, He gave His one and only Son, His ultimate treasure. That's the inside story. Pangalawa, mayroon lang kasing number ang Gentiles. Kung ikaw ngayon mo lang to alam, mag-isip-isip ka ngayon. Why? Kasi pag napuno na yung number ng Gentiles, parang arka ni Noah. Pag nung isinara ng Diyos yung arka, magsisigaw man sila at magmamakaawa, hindi na sila makakapasok. Same thing in this scenario. Until the full number of the Gentiles has come in, babalik na ang grace ng Diyos sa Israel. Kaya bago bumalik, mga hintil, mga hindi Israelita by race,
you better listen to the Word of God. Stop being rebellious. Stop being stubborn. Stop being hard-headed. You better kneel down tonight and ask God for forgiveness and open your heart and let the Lord Jesus Christ come in before it's too late. That's the inside story. Now, another inside story. John 15:16. Anong sabi? You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Fruit that will last, so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Purihin ng Diyos. The fact na ikaw at ako ay Christian ngayon, ibig sabihin sa listahan ng mga Gentiles, doon sa pipiliin ng Diyos, mayroon ka ng slot. Ibig sabihin, nakapasok ka na. Anong gagawin mo? Magpapabaya pa rin? Ay, nako kapatid. Basahin mo ang Romans 11. Ang sangang hindi nagbubunga, pinuputol niya. Sana ang ibig lang sabihin ngayong gabi. Narinig mong inside story. Hindi ka ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo. So anong gagawin mo? Anong purpose niya? Para mag-bear ka ng fruit. Why is it that your life is not bearing fruit? Simple lang yan. You are not a good steward of God's salvation. But tonight, God had given you the opportunity to what? To bear fruit. This time, by receiving the right understanding of the inside story about our God-given salvation. So the fact na Christian ka na ngayon, tumanggap ka kay Kristo, kasama ka na sa listahan ng mga hintil. Huwag mong hayang burahin. Okay, mabura yung pangalan mo. Mayroon bang burahan, Panginoon? Read Revelation 3:5. Ang sabi ng Panginoon, buburahin niya ang pangalan ng sino mang hindi magkatagumpay. Ang hindi mabubuhay sa kabanalan at hindi mabubuhay sa nature ng Diyos, buburahin ang pangalan. Di nyo narinig yan, ano? Tingnan nyo Bible nyo. Revelation 3:5. Okay, can you look at that, Revelation 3:5? So that I can show it to them. Mahalaga ho to, mga kapatid. The inside story in the Bible is very important na maintindihan mo. The darling of heaven is the Lord Jesus Christ, the ultimate treasure of God given to you and me. Although we are not worthy. Tawag dyan, grace. Pangalawa, mayroong number lang ang Gentiles. Ipamalitan nyo nga ito. Kasi bakang iba, abusado hanggang ngayon, hindi pa tumatanggap kay Kristo. Yung iba, grabe ang pangatwiran. Mga mananampalataya na. Mag-enjoy muna ako sa mundo, tsaka na ako babalik sa Lord. Maawa kahabagang kanawan ng Diyos. Kung ganyan ang pangatwiran mo, mag-repent ka na ngayon. Okay? Why? Because there is only a certain number. The fact na ikaw ay kasama na sa pagiging Kristiyano, then patunayan mo na talagang niligtas ka ng Diyos. Maging tapat ka sa Diyos, mabuhay ka, nakalugod-lugod, na buhay para sa Diyos. Then pangatlo, nilinaw ng Diyos yung pagiging kasali mo, ang pagkakaroon ng slot sa number ng Gentiles. Diyos ang may gawa. Pinili ka niya, hindi ko pumili sa Kanya para mamunga. The purpose of Christianity is to bear fruit, not to become unfruitful. Malinaw, mga kapatid? So that's the inside story. So true to ponder, we were chosen by God to belong in His divine kingdom. We were already included in the number of Gentiles chosen by Him. Hallelujah! Which simply means we are secured, protected, blessed, and highly favored recipients of God's divine salvation. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. So ano kailangan natin gagawin? So make every effort to confirm our election and calling. So ibig sabihin, make every effort, you should exert effort. Ang pagiging Kristiyano hindi ho effortless. Ang pagiging Kristiyano, it takes responsibility and accountability in handling and taking care of our God-given salvation. Kaya nga ho, hindi ka dapat pabaya. Ang isang Kristiyano, kung naintindihan niya na ang inside story pala ng kanyang kaligtasan ay napakamahal, actually ang God-given salvation natin is priceless. Kahit buong mundo, hindi kayang bayaran ng kaligtasan mo, kapatid. So anong kailangan mong gawin? That is why this devil, anong gagawin niya? Ililihis niya ang kaisipan mo. Ililihis niya ang focus mo para pahalagan mo ang kaligtasan ng Diyos. Gusto niya, baliwalain mo. Gusto niya magiging ingrato ka sa Diyos para yung blessing ng Diyos hindi makadaloy sa iyo. But God is good tonight.
He will not allow this devil to deceive us. Ang kanyang binigay, truth. Kaya nga kung narinig mo ito ngayong gabi at alam mo na hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, habang nakikinig ka, umiyak ka, mag-repent ka. Bakit? Kasi napakamahal, priceless ang pinambayad sa iyo. Kaya stop doing sin. I want you to look at my eyes, very eyes. Ano? Tingnan mo ako sa mata. Stop now. Why? Because napaka-ingrato ng isang Kristiyanong nabubuhay pa rin sa kasalanan. Hindi mo naintindihan ang inside story ng iyong God-given salvation. So make every effort. Huwag kang tamad. Mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Huwag kang tamad. Manalangin ka. Makinig ka palagi. Makikinig ka na nga lang eh. Dinadala na ng Diyos mismo yung salita ng Diyos sa bahay mo. Pandemic ngayon, pero yung salita ng Diyos, dinadala ng Diyos sa bahay mo. You can just imagine. Nagiging grab mo pa ang Diyos, kumbaga. Ano nangyayari? Dinadala special delivery sa bahay mo, and then ganun pa rin ang gagawin mo. Lahat ng hard-headed, lahat ng stubborn, lahat ng mga negligent sa salita ng Diyos, tagaan nyo sa bato to, tiyak magbabayad kayo sa lahat ng pagbabaliwala ninyo sa salita ng Diyos. Better for you to repent now, go back to God. Kung kailangan mo mag-double time, triple time, gawin mo na. Bakit? Nalaman mo na ang inside story ng God-given salvation sa iyo. So, there are no shortcuts in confirming our call and election. Kailangan talaga mayroong effort. Idadaan ka ng Diyos. Saan? Doon sa proseso. Bakit? Pag may proseso, may produkto. Kung walang proseso, walang produkto. Malinaw, mga kapatid. At yung proseso na yan, hindi madali. Bakit? Because you will be fighting. You will be battling against your flesh. Pero okay lang yon because we can do all things through Christ because He will empower us. Ito yung pag-uusapan natin, ano? To ponder sa 2 Peter chapter 1, verse 3, and sabi, His divine power has given us everything we need for a godly life. So anong binibigay ng Diyos kasama sa salvation? Divine power. At pag yung divine power ay nag-ooperate, magre-release siya ng divine grace, and that divine grace will enable us to participate in His divine nature. Divine power is limitless, it is unstoppable, and able and capable working in us. Kaya pag itong naintindihan ng isang mananampalataya, narinig niya at naintindihan ng inside story, ikanyang gagawing kayamanan ng kanyang kaligtasan, pakaingatan niya, i-work out niya, i-confirm niya yung kanyang election sa calling, anong mangyayari? Oh, hallelujah! Magiging malakas na Kristiyano to, unstoppable. Ano pa? Limitless, able and capable to what? To fulfill the works of God. And then He will participate to what? To God's divine nature. Okay? His divine power will enable us to participate in His divine nature together with His divine grace. Bakit divine nature of God? Bakit holiness? Bakit righteousness? Alam niyo kung bakit? Kasi, pag ikaw ay nabubuhay sa kumbaga, bakit divine nature? Kasi binabalik ng Diyos ang isang taong na born again, ang isang taong nagiging Kristiyano, binabalik ng Diyos sa kanyang original position. Anong original position natin? We were created in the image and likeness of God. And for your information, because we were created in the likeness and image of God, therefore, man is a spirit. Why? Because God is a spirit. Kung mayroon kang priority sa buhay mo, walang iba kundi mga spiritual dapat na bagay. Kaya kung ikaw ay naging Kristiyano na, tapos ikaw ay hibang na hibang pa rin sa mundo, isa lang ibig sabihin yan, di mo naintindihan ang kaligtasan mo at hindi ka nagiging mabuting steward ng salvation mo. Kasi once na ikaw ay maborn again, nabuhay ang espiritu mo, binalik ka na ng Diyos sa kanyang likeness and image. At pagbalik mo sa kanyang likeness and image, anong kasunod? Magkikrave ka na, magdi-desire ka na ng alin? Ng spiritual things, sa mga bagay patungkol sa Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. Bakit ka kailangan bumalik sa image and likeness of God? Bakit ka kailangan mag-participate sa divine nature ng Panginoon? Kasi ang kanyang purpose sa iyo, to rule. The devil does not, hindi ang demonyo ang pinili ng Diyos na mag-rule. Kaya ang demonyo naghahari-harian lang. Bakit hari-harian? Kasi hindi siya tunay na hari. Ikaw at saka ako. Pero kailangan muna mabuksan ang matagal ng tulog mong kaisipan patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sad to say, maraming mga believers, they do not know this. That is why I challenge you, share this to everyone. Kahit sino pa yan.
Kailangan marinig niya to, malaman niya to. We have to participate in God's divine nature. Why? So that we can now return to our divine position. Na created in the image and likeness of God. Di ba sabi ko ng karang Tuesday? If we return to our original position, like in the likeness and image of God, ano nangyari? When God created Adam, He was the one who put them in the Garden of Eden, which is the right place for them, and blessings are within reach. Di ba napakaganda? Pag nakapag-participate sa divine nature ng Panginoon, dadalhin tayo ng Diyos saan? Sa tamang lugar. Ano yung tamang lugar? Yun yung lugar na kung saan pagdating natin doon, abot kamay lang ang mga pagpapala. Madali lang yan, kapatid, maintindihan. Kung ang pagpapala ay mailap sa iyo ngayon, kahit mananampalataya ka, isa lang ibig sabihin, you are not in the right place. Why is it that you are not in the right place? Because you are not participating in the divine nature of God. How to participate in God's divine nature? You have to operate in His divine power through His divine grace. Malinaw? Tuloy natin. Ano pa? Once na yun, nagpa-participate ka sa divine nature ng Panginoon, then you are fulfilling God's divine purpose. What is the divine purpose of God? Romans 8:29, for those who foreknew, He also predestined to be conformed in the image of His Son. Bawat born-again believers, bawat Kristiyano na nakikinig ngayong gabi, ang final destiny mo, hindi magkaroon ng malaking bahay, maraming pera. Ang iyong final destiny at final destiny ko to be like Jesus. Christ-likeness. Pakisulat nyo yan. The final destiny of every believer of Christ is to become like Him or Christ-likeness. Once you are now living in this world like Jesus, you are living your life like Jesus, what will happen? Then you reach your God-given destiny. Predestined tayo. Kaya nga, ang demonyo ginawa niyang lahat ng pandaraya. Giving people problems, concerns in life, para Para wag mag-focus sa kanilang predestined call or calling from God. No! Tonight, we will not allow this devil to deceive us, but we should participate in God's divine nature so that we can fulfill His divine purpose. And the moment na tayo nabubuhay katulad ni Kristo, ang gagawin naman ng Diyos, because that desire in our heart ay nakita ng Panginoon at nag-ooperate ang kanyang divine power, ano nangyayari? The Lord will change us from glory to glory, from ever-increasing glory. Kaya yung kantang binabago mo ko araw-araw ay hindi lang kanta sa'yo, totoong nangyari sa buhay mo at sa buhay ko. 2 Corinthians 3:18. Once na ma-establish, palagi tayong binabago ng Diyos araw-araw, hindi natin namamalayan na i-establish ngayon yung rulership of God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to you as well, shall be added unto you. Habang tayo nagpa-participate sa divine nature ng Panginoon, at tayo nagpa-participate at pinufulfill ang divine purpose to become like Jesus, ano nangyayari? We're being changed from glory to glory, at habang tayo binabago ng Diyos sa bawat araw-araw na kaluwalhatian niya, na i-establish ang kanyang rulership, ang kanyang paghahari sa ating buhay. At pag ang naghari sa ating buhay ay ang Diyos na matuwid, then we will live in righteousness. Once we are under His authority, na-establish ang kanyang authority, ang kanyang rulership sa buhay natin, and we live in righteousness, all the things that you need in life will be given to you by God to fulfill your God-given assignment. Name it! Kahit na ano pa yan, basta kasama at kailangan para sa iyong fulfillment ng God-given assignment, then God will give it to you. Purihin ng Diyos. So why we need to participate in His divine nature? For us to escape from from the corruption of this world caused by evil desires. Nung mangaral si Pedro, winarningan niya mga tao. Kaya nga, it is not enough to receive salvation. It is not enough to take care of it. Kailangan natin talagang mag-participate sa divine nature ng Panginoon. Kailangan natin mabuhay katulad ni Jesus. Why? Because only Jesus, sa lahat ng mga nilikha ng Diyos at naging tao na nabuhay sa mundo, si Kristo lang ang nakaligtas at hindi naapektuhan at hindi nadaya ni Satanas. That is why ang sabi sa Bible, na kailangan natin mag-participate talaga sa divine nature. Bakit? Kasi nandito pa tayo sa mundo. At ang mundong ito, sa 1 John 2:15-17, ang nag-i-ignite ng alin? Ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life.
Hindi mo naman pwedeng ihiwalay ang iyong katawan sa iyong espiritu. Magkasama yan. Kaya nga, dapat mas malakas ang espiritu kaysa laman para pag ang laman ay mag-desire, madaling i-deny. Ang problema, dahil mahina ang espiritu, hindi nakikinig ng salita ng Diyos, matigas ang ulo, ano nangyayari? Nandoon ka ngayon sa mundo. Kristiyano sa title, pero makamundo sa katotohanan. Ayan ang masaklap na realidad. Why we need to participate in His divine nature? To seal our victory over the devil and his works. Sa isang Kristiyano na nabubuhay katulad ng Diyos at na-restore na ang likeness and image ng Diyos sa kanyang buhay, which is the image of the Lord Jesus Christ, ano mangyayari? They are sinisilyuhan natin ang ating tagumpay laban sa demonyo at sa kanyang mga gawa. Colossians 2:13-15, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. See? Lahat ng ating kasalanan, pinatawad ng Diyos, having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us. He has taken it away, nailing it to the cross. And having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Disarmado ng demonyo. Ang kalaban mo, pag walang armas, hindi yan kailanman mananalo sa'yo. Ngayon, naintindihan nyo na bakit ang title natin, ang identity natin tumanggap tayo kay Kristo, we are more than conquerors. Na malinaw, mga kapatid? Klaro? So ano sabi sa 1 John 4:17? This is how love is made complete among us, so that we will have confidence in the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Watch me now. The moment you operate in God's divine power through your divine salvation, and the divine grace of God was released to you, then you cannot participate in His divine nature, Christ-likeness. In the day of judgment, you will have confidence. Why? Watch me now. Tingnan niyo mabuti. Bakit mayroon kang confidence? Bakit ang mga Christ-like believers na bubuhay katulad ni Kristo, nagpa-participate, na restore ang image and likeness of God sa kanilang buhay, bakit mayroon silang confidence in the day of judgment? Why? Because the one who will judge all people is none other than the Lord Jesus Christ. To judge the whole earth, it was already given by the Father to the Son. Who is the Son? The Lord Jesus Christ. And those who live like Jesus in this world, they will have confidence during judgment. Malinaw? So, dito ho, talagang habang tumatagal na inulit-ulit natin to, palinaw ng palinaw. Alam niyo bakit? Kayong mga nakikinig ngayong gabi, ang inyong kaligtasan ay may kalakip na divine power ng Diyos. Anong purpose ng divine power? To give us everything we need to live a godly life. Kristiyano, pag born again ka, ang inaasahan sa iyo ng Diyos, maka-Diyos na buhay, hindi makasalanang buhay. Oras na ikaw ay naging maka-Diyos, magpa-participate ka sa nature ng Diyos para maibalik ka ng Diyos sa original mong posisyon, created in the image and likeness of God. Once it happened, then you will pursue His divine purpose to become like Jesus, because in the day of judgment, you will have confidence. Wala kang takot, wala kang pangamba, kumpiyansa ka na hindi ka kasama sa hatulan. Kasi ang hahatol sa huling panahon, ang magbigay ng paghuhukom ay walang iba kundi si Kristo mismo. Paano niya hatulan? Yung kamukha niya. Hindi. Ngayon, totoo na ang Romans 8:1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, King James Version, who not live in the flesh, but walk in the Spirit. Christians who live and walk in the Spirit, denying the flesh, crucifying the flesh, they will not be condemned anymore. But rather, in the day of judgment, they will have confidence, because in this world, they live like Jesus. Now, watch me now. Romans 6:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Anong sabi rito? Sa mga nabubuhay katulad ni Kristo, mayroon silang kumpiyansa, confidence in the day of judgment, and while they are living in this world, they are like Jesus
Alam niyo ba nung si Kristo nandito sa lupa, ang pwesto ni Satanas sa buhay ni Kristo, alam niyo kung saan? Sa ilalim ng kanyang paa. Kaya ang demonyo, tuwing magharap sila, walang gagawin kundi makiusap. Jesus, paparusahan na ba kami? Ngayon na ba? Wag naman. So ang demonyo kahit gaano kasiga, pag si Kristo nakaharap, nagiging alam mo yun, nagiging walang kwenta eh. At alam niyo nangyayari, walang magawa ang demonyo kay Kristo kundi lumayas, walang magawa kundi sumunod. Yun lang. And in this world, that is why God had given us this understanding tonight. That the moment you are a recipient, tumatanggap ng salvation ng Panginoon, huwag mong alisin na mayroon niyang kasamang divine power. At yung divine power, mayroong divine grace para mag-participate ka na sa kanyang divine nature, which is Christ-likeness, para magkaroon ka ng confidence on the day of judgment. Habang nandito ka sa lupa, ang pwesto ni Satanas sa buhay mo ay nasa ilalim ng iyong paa. At anong gagawin mo sa kanya? You will crush him. Sa Tagalog, maganda, dudurugin mo siya. Kaya nga sabi ko sa inyo nung nakarang Tuesday, tahimik si Satanas. Saan? Sa mga tao na nabubuhay katulad ni Kristo. Alam mo bakit? Bakit sa tuwing siya'y magkasalita, mabilis na siyang durugin sa kanilang paa. Now, if Satan is under our feet, he is not in our head, he is not in our hands, then we are free now to receive blessings from an open heaven. The Lord Jesus Christ lived on earth under an open heaven. Is the devil also in operation? Yes. Andyan nga yung mga kakampi niya, di ba? Yung mga parasite scriba, yun yung mga instrumento ng demonyo. Pero hindi umobra kay Kristo. Hanggat hindi pa time ni Jesus at hanggat hindi pa niya na-fulfill ang kanyang mandate, ang kanyang calling, ang kanyang assignment, kahit na anong gawin ng mga kakampi ng demonyo, wala silang magawa. Watch me now. If you are living like Jesus, operating in God's divine power and divine grace, participating in His divine nature, pursuing Christ-likeness, kahit anong gawin ng demonyo laban sa iyo, hindi magtatagumpay. Alam niyo bakit? Kasi mayroon ka ng divine assignment sa Panginoon at habang ginagawa mo yun, gawin mo ng demonyo lahat ng pagharang sa iyo, walang mangyayari. Bakit? Kasi ang pwesto niya sa buhay mo, sa ilalim lang ng paa mo. Once na magpapakita siya ng galaw, durugin mo kaagad. In the name of Jesus! At ano mangyayari? The devil will be silent. At anong gagawin niya? Kung wala naman pala kung pakinabang sa iyo, lalayasan ka niya ngayon. So you will live a devil-free life. People who live a Christ-like life will live a devil-free life and they will move to the next level without devils. Hallelujah! Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa gabing ito. Glory to God. Number 3, we should prioritize to work out our spiritual maturity. Dito tayo nagtapos, di ba? So, ngayon na ikaw ay nag-ooperate sa divine power, you receive the divine salvation, you treasure it, you work it out with fear and trembling, na alam mo na ang inside story, anong gagawin mo? Aalagaan mo yung salvation mo ngayon. Di mo i-compromise. Kahit na anumang challenge ang dumating, alam mo na yung salvation na hawak mo ngayon ay napakamahal, priceless pala. Kasi ang kabayaran nito, buhay ng ultimate treasure ng heaven, the darling of heaven. At watch me now. The one who died on the cross is also the one who will judge the living and the dead in the day of judgment. Kaya nga in this world we have confidence on the judgment day. Why? Because the one who will judge is none other than the Lord Jesus Christ. So, iingatan mo na ngayon yan. Nagpa-participate ka na sa nature ng Panginoon. You are now living like Jesus. You are now crushing the devil under your feet. What comes next? Maturity. You can now work your maturity in the Spirit. Marami ang gustong mag-mature sa Spirit, gustong mag-grow sa Spirit, hindi sila makagrow, hindi sila makaangat-angat. Alam nyo bakit? Kasi hindi mo na nila alam yung inside story ng salvation ng Panginoon. Hindi nila alam na mayroon palang divine power, mayroong divine grace to participate in God's divine nature. Hindi nila alam na ang kanilang ultimate destiny is to become like Jesus. Unless you pursue Christ-likeness and you live like Jesus on earth, you can never become mature in your faith. Tatak nyo yan sa bato, mga kapatid. Hindi kailanman magmamature ang isang tao hanggat hindi siya mabubuhay katulad ni Kristo.
So, why we need to work out and prioritize to work our spiritual maturity? Tingnan natin. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 7. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. Watch me now. Nagsimula tayo sa pagtanggap ng ating faith, ng ating salvation, God's divine salvation through faith. Malinaw? Ang sabi sa Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Verse 9, not of your works, so that no one should boast. So yung ating God-given salvation, natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Pero pagtanggap natin ng ating salvation, ang kasunod na ini-expect ng Diyos, ulitin ko, ini-expect ng Diyos ay mabubuting gawa. Ang bunga ng tama at accurate na pananampalataya ay mabubuting gawa na makikita sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya ngayong gabi, mayroon na kayong maliwanag at malinaw na basihan na pag ang isang Kristiyano na nagkasabing tumanggap kay Kristo, pero ang sama at bumalik pa rin sa masasamang gawa, isa lang ibig sabihin, peke, at hindi niya naintindihan yung kanyang kaligtasan. Kaya ngayong gabi nililinaw natin, it is not enough to have faith. Because faith is just the foundation at hindi ka naman pwedeng tumira sa mga gumagawa ho ng bahay, yung mga nakakaintindi ng paggawa ng bahay. O kayo dyan, Shine, tsaka Aljo, nagpapagawa kayo ng bahay. Ang unang gagawin talaga, foundation. Pero hindi ka pwedeng tumira sa pundasyon. Malinaw? Ang pundasyon, dyan palang itatayo yung poste ng bahay. So, hindi pwedeng tirahan ng pundasyon. Malulunod ka pag umuulan. Malinaw? Now, para maintindihan nyo, gumawa ako ng picture ng isang building. Ngayon, kung ready na kayo, tingnan natin. Tingnan nyo sa screen nyo, ha? Okay? Tingnan nyo sa screen nyo, ha? Para maintindihan nyo. Okay? Ayan. Ang first floor, kasama ang foundation, tawag dyan, faith. Okay? Ang pinakapundasyon ng isang mananampalataya ay kailangan siya sumampalataya kay Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, ibibigay sa kanya ng Diyos ang divine salvation. So, ligtas na siya ngayon. Malinaw. Sa kanyang kaligtasan, ang second floor niyan, goodness. Kaya, napakahirap i-reconcile. Nagsasabing Kristiyano, pero sama ng ugali. Nagsasabing Kristiyano, pero hindi mo makikita yung pagiging Kristiyano. Isa lang ibig sabihin yan, hindi niya naintindihan ng kanyang pananampalataya at malamang peke yung kanyang pagtanggap. Patawarin niyo po ako, mabigat ang sasabihin, pero kasi maraming nagbibigay ng kahihiyan sa pangalan ng Panginoon by living a life na hindi naman talaga, wala namang pure testimony about being born again or being a believer of Christ. Because a believer of Christ, he has faith at the same time, the first fruit na inaidagdag sa kanyang pananampalataya ay walang iba kundi ang kabutihan or goodness. Is goodness enough? No. Punta tayo sa third floor. Anong kasunod? Knowledge. Anong sabi ng Bible? Sa 2 Peter 3:18? Tama ba? 3:18? Grow, always grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Bakit? Kasi nga ang ultimate destiny mo at destiny ko to become like Jesus. Christ-likeness. Maganda rin ho yung natuto tayo ng knowledge sa mundo or mga research natin. Maganda. Pero higit dyan, mula pagkatapos ng pananampalataya, ang kasunod na level, kabutihan. Makikita sa gawa ka agad dyan, makikita agad sa expression ng buhay mo. Pero hindi yan nag-i-end dyan kasi maraming laban, kailangan mo nang mag-grow saan? Sa knowledge. Nino? Sa pagkakilala kay Kristo para yung iyong pananampalataya lalong titibay, yung iyong kabutihan lalong titining, lalong magiging sharp ang kabutihan mo at yung knowledge mo about Christ, hindi ka magkakamali. Bakit? Kasi yung kaalaman na meron ka, kaalaman patungkol kay Kristo. Is knowledge enough? Punta tayo sa fourth floor. Ano yung fourth floor?
self-control. Malinaw? Kasi pag dumadami ang knowledge, ano mangyayari? May tendency na magdidepende ka na sa knowledge mo. Magdidepende ka sa alam mo. Kaya makikita mo sa mundo, maraming mga tao, maraming alam. Ang datingan, medyo mayabang ng kaunti, ano? Bakit? Sasabihin pa sa'yo, wala ka kasing alam eh. So anong kailangan mo para hindi ka yumabang? Para hindi ka magmalaki? Self-control. Naranasan niyo ba to? Mayroon nagkukwento, matindi mga kwento, bidang-bida. Pero ikaw, mas alam mo yung kwento mo sa kanya. May tendency na sasabihin mo, alam mo yung sinasabi mo, alam ko na yan eh. Ito yung bago. Kaya mayroon kang self-control. Anong ibig sabihin? Because anything in this world that is out of control always leads to destruction. Even good things. Makinig kayo mabuti. Marami alam ba, kumakain ka. Marami kang pagkain. Blessing ng Lord. Pero pag wala kang self-control, mapaparami ka ng kain, mapapasama rin sa'yo. Ano pa? You have lots of money. You can buy anything. If you have no self-control, pati hindi mo kailangan, bibilhin mo. Malinaw? Marami hong mga bagay sa mundong ito. Laging tanda, palagi sinasabi ng mentor namin, si Pastor Wilbert, lahat ng sobra masama. So, ano ang pangunta mo para hindi ka susobra? Self-control. Pati yung mga ugali ng mga tao na makakausap mo. Hindi lahat ng tao gusto ka. Tandaan niyo ito mabuti ha. Kahit gaano kakabait, even the Lord Jesus Christ was so kind, was so good, pero mayroon pa rin nagagalit sa Kanya. Anong ibig kong sabihin? You need self-control, especially in this world. Because you have no control. Makinig kayo mabuti ha. Situation around you, you have no control. Okay? 10% of what is happening around you, you have no control. But you have a 90% control over yourself. That is why, isa sa gift, isa sa fruit ng Holy Spirit ay self-control. We need to control ourselves. Kasama yan sa paglago mo bilang Kristiyano. Is self-control enough? Punta tayo sa 5th floor. Ano yung 5th floor? Perseverance. Mahalaga yung pagtitiis at pagtsatsaga sa pagsunod sa Panginoon. Why? Ang sabi ni Pablo doon sa Book of Acts, we need to go through hardships in entering into the kingdom of God. Bakit? Kasi nga mahirap na pumasok ka sa kaharian ng Diyos, mabuhay ka na may kabanalan, mabuhay ka na may katuwiran sa gitna ng mundo na punong-puno ng kasamaan. Pero again, dahilan sa ito, ang pinapagawa sa atin ng Diyos at itong nire-required sa atin ng Diyos, anong kailangan natin gawin? Kailangan nating magtiis. Maraming mga Kristiyano, nagtitiis sa simula, pero pag yung pressure ay lumalalim na, bumibitaw. Mga kapatid, huwag kayong bumitaw. Kasama to sa character building natin, sa paglago natin sa Panginoon. Kaya nga, if you want to prioritize your maturity, ito yung mga ugali at mga traits, ito yung characteristic ng isang matured. Hindi siya nanatili sa pananampalataya. Yung pananampalataya niya, namumuunga ng kabutihan. Dinagdag niya sa kabutihan yung kanyang kaalaman, patuloy na paglago sa karunungan kay Kristo. Sa kaalaman, mayroon siyang self-control. Matured people have self-control. Ano pa? Perseverance. Hindi sila basta-basta bumibigay. Yan ang mga matured. Nakuha nyo? Tingnan nyo ang inyong sarili. Saan na kayo? O nasa faith pa rin kayo? Malaki ang problema mo. Mahirap tumiraho sa pundasyon. Pang-anim, godliness. Nakita nyo na? Godliness. Anong sabi sa ating turo kanina? His divine power have given us everything we need to live a godly life. Maka-Diyos. Ang isang matured na Kristiyano, maka-Diyos. Ang kanyang trabaho, kanyang ginagawa, mga bagay na maka-Diyos. Wala siyang panahon sa mga bagay ng kasamaan. Wala siyang panahon, lalo na, pakialaman yung buhay ng ibang tao kasi sinisigurado niya yung kanyang sarili ay kanyang na-build na maayos at maka-Diyos sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi kailangan niya yon kasi pagharap niya sa Panginoon, ang paghatol ng Diyos sa atin, isa-isa ho. Hindi naman lahat. Kaya nga, kung mayroong mga tao naninira sa inyo, huwag nyo nang pansinin. Bakit? Kasi sila ang mananagot niyan sa harapan ng Panginoon, hindi ikaw. Ang asikasuhin mo yung sarili mo. Baka kasama ka sa mga naninira, itigil mo na yan. Kasi pagharap natin sa Diyos,
Lagi mong tandaan, ang hahanapin niya, hindi yung mga achievements mo, hindi yung mga pinaggagawa mo, ang hahanapin niya yung kanyang nature sa'yo. Ito bang taong ito, mananampalataya, kamukha ni Kristo? The nature of God the Lord will require it from you. That is why godliness ang kailangan. Kasunod, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mutual affection. Mahalaga ho ito, pagmamalasakit natin. Saan? Sa ating kapwa. Bawat isa, let's have a mutual affection. Ito yung characteristic ng isang matured believer. From faith, he had goodness. To his goodness, he had knowledge, self-control, perseverance, godliness, and mutual affection. And last but not the least, ang pinakabubong ng kanyang building, ng kanyang bahay ay ano? Love. Watch me now. The foundation is faith. And the roof is love. In the book of Songs of Songs, his banner over me is love. Pwedeng yung goodness mo maapektuhan, pwede yung knowledge mo mabawasan, pwede yung self-control mo makakalusot, pwede yung perseverance mo mapapagod ka, pwede yung godliness mo minsan madungisan ka, pwede yung mutual affection mo dahil sa kasamaan ng ibang tao o sa hindi magandang pagturing sa iyo, minsan magbabago, but love. Malalaman mo na ikay nagmamature na if your life will be filled or full of love at nag-ooperate ka na sa love ng Diyos. Kasi pwede itong ibang traits mo, itong goodness, knowledge, self-control, perseverance, godliness, and mutual affection pwede magbago. Pero sabi ng Bible, love conquers all. Love forgives all sins. Malinaw mga kapatid? Let us prioritize our spiritual maturity. And this time, hindi na siya mahirap. Bakit? Because we are now operating in God's divine power, in God's divine grace, participating in His divine nature. Now, tingnan niyo mabuti yung building. Hindi yan tatayo ng ganyan kung faith lang. Kailangan mabubungan yan hanggang dulo ng love. Pag ikaw ay puspusta ng pag-ibig, you will now be able to what? To love your enemy. You will now be able to love God with all your heart, mind, soul, and strength. Now tell me, paano ka magmamature pag faith lang meron ka? So, kailangan mo makinig palagi ng salita ng Diyos. Sabi sa Galatians 4, 1 and 2, New King James Version, now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ at all from a slave, though he is master of all, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. Watch me now. Kahit na ang isang tagapagmana ay siyang may-ari ng lahat ng kayamanan o lahat ng mga pag-aari, as long na siya ay bata, wala siyang pinagkaiba. Saan? Sa isang alipin. Watch me now. Dalhin natin sa spiritual. Hanggat ang isang Kristiyano, kahit siya ay anak ng Diyos at tagapagmana ng Diyos, hanggat siya ay immature, wala siyang pinagkakaiba sa unbeliever. Now you know. Bakit kayo magtatanong, Pastor, bakit ganun? Christian daw yan, pero grabe magmura. Pastor, Christian daw yan, nangunguna pa sa green jokes. Pastor, Christian daw yan, ang daming bisyo. Bakit ganun? Because, although he accepted or received and have faith in Christ Jesus as his Lord and personal Savior, but he is not operating in the divine power of God, divine grace of God, participating in God's divine nature, and not fulfilling God's divine purpose to be conformed in the likeness of Jesus. That person, although he is a child of God, but he is not a son of God. Malinaw? Although he is a child of God, but he is not a son of God. Pastor, explain. Ang tumanggap kay Kristo at hindi nagpapatuloy sa paglago, walang goodness, walang knowledge, walang perseverance, walang self-control, hanggat hindi siya makarating sa tuktok kung saan pag-ibig, hindi puspos ng pag-ibig, he is just a child. And a child is not reliable of the riches or wealth of his father. Malinaw?
But the one who partake in the nature of Christ, in the nature of God, living like Jesus, they are matured believers ready to receive the inheritance from their Father. Watch me now. The moment you receive your inheritance, abay, teka muna. Di ba, pastor, ang inheritance binibigay lang pag namatay na yung tatay? Tama? Kailan mo makukuha ang inheritance? Pag patay na yung magulang mo. Tingin sa akin, ang Diyos natin sa langit ay hindi namamatay. Ang sabi ng Bible, our God lives forever. So therefore, yung inheritance mo, pwede mo na makuha simula ngayong gabi kung ikaw ay nagpa-prioritize ng maturity mo sa iyong buhay. Malinaw na? If you participate in the nature of God through His divine power and divine grace, and you will fulfill His divine purpose, which is Christ-likeness, then get ready. Because you will receive your inheritance from God anytime. At pag natanggap mo na yung mana mo sa Diyos, then you are ready to what? To advance the kingdom of God, fulfilling your God-given assignment with all the resources, with all the things that you need to fulfill your God-given assignment. Prioritize your maturity before God. Anong sabi rito? But is under guardians and stewards until the time appointed by the Father. As of now, parang isang mananampalataya ay mag-mature, ipapagkatiwala mo na siya ng Ama, ng Diyos. Sa kanino? Sa mga guardians. Sino kayo ng pinaka-guardian mo sa buhay mo? Kung ikaw ay nasa isang church, yung pastor mo. Huhubugin ka ng pastor mo, kaya malinaw ang sabi ng Bible sa Awits 77 verse 20. Pinapangunahan mo ang iyong bansa na parang kawan, at si Moses at si Aaron ang nagsisilbing iyong kamay. Your pastor represents as the hand of God over your life. For what purpose? To mature, to form Christ in you, for you to participate in His divine nature. The pastor will be the one to release God's grace over your life so that you can participate in God's divine nature until one day, ma-form niya si Christ sa buhay mo and you will become mature and ready to partake and receive your divine inheritance from God. Malinaw. Pero maraming mga mananampalataya, ini-ignore yung pastor. Walang pagkilala sa pastor. Kapatid, minsan pa akong mangusap sa lahat. You need a pastor in your life. Kasi ang description ng Diyos sa mga mananampalataya niya, sa bayan niya, tupa. Ang tupa ay masunurin daw, mapagpakumbaba, yan ang good traits. Pero ang tupa, sa isang banda naman, ang kanyang kahinaan, malabo ang mata. Ang kanyang desisyon palagi lang nakabase sa kanyang malapitang nakikita. Kaya binigyan ng pastor ang tupa kasi ang pastor malayo ang tapon ng kanyang pananaw. Pangalawa, isa sa kahinaan ng tupa, hindi niya kayang dalhin at pangunahan ng kanyang sarili. Mahina siya pagdating sa diskarte. Kaya kailangan niya ng pastor. Kapatid, ang pangungusap ng Diyos ngayong gabi sa iyo, sobrang linaw na pag hindi mo pa rin pakinggan, problema mo na talaga. Mayroon ka ng pastor sa buhay mo, hindi ka nagko-connect, hindi mo pinapakinggan, nagsasarili ka pa rin, katapusan mo na. Patawarin mo ako. Bakit? Kasi ikaw na mismong nagbigay ng sentensya sa buhay mo. You can never be matured unless someone is building, molding, forming Christ inside you. And who is that man? Who is that woman? The one given to you by God, representing as the carrier of your grace. Sa mga hindi ho nagko-connect, sa mga hindi kinikilala ang pastor na ibinigay sa kanila ng Diyos, you are the one dragging yourself to defeat. You are the one dragging yourself away from your inheritance. That is a very strong message. Look at the Bible. Now I say that the heir, as long as he is a child, does not differ all from a slave, though he is a master of all. Verse 2, but is under guardians and stewards until the time appointed by the Father.
May takdang panahon. At habang ikaw ay nasa pamumuno at paghuhubog ng iyong pastor, hayaan mo lang nahubugin ka. Para pagdating ng araw, pag ready ka na, pag tinanong ng Diyos, ano pastor, okay na yan? Lord, pwede na to. Bakit? Matured na to. Malinaw? Ngayon, kung wala, hindi mo pakikinggan yung pastor. Ano ang pastor? Kamay ng Diyos. Sa buhay mo, ano mangyayari sa'yo? Gusto mong kumilos ang kamay ng Diyos sa buhay mo? Makinig ka sa pastor mo. Tigil-tigilan mo na yung katigasan ng ulo mo, kapatid. Ako po yung mga nasa 30 plus years na ho, na mananampalataya. Malinaw hindi pa naman malabo yung mata ko, kitang-kita ko talaga lahat ng pasaway sa pastor. Lahat ng hindi nagkukunik sa kanilang pastor, hindi pinapakinggan ng mga payo ng pastor. Puro luhaan. Puro luhaan. Puro nahihirapan. At tsaka lang ma-realize, tama ka, pastor. Oh, may tama ka na. Na-realize mong tama si pastor, may tama ka na. Ngayong wala ka pang tama, magpatama ka na. Para magiging tama ang buhay mo. Tama? Okay. Lagay nyo sa tama, pastor. Lagay nyo sa comment box. Now, in character building, we also have character building process. So, nilagyan ko, baril, gun. The acronym of gun. Number 1, grow our stature. Paano ka magmamature sa iyong pananampalataya? Paano mo ma-prioritize yung maturity? Grow your stature. Revelation 4:1 says, After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven. And the voice I had first heard, speaking to me like a trumpet, said, Come up here, and I will show you what must take place after this. When Apostle John heard the voice of God, the voice of the Lord Jesus Christ says, Come up here. Watch me now. Because the moment we come up or grow our stature in the Spirit, that's the only way for us to see what God is doing in the Spirit. Come up here and I will show you what must take place after this. Maraming gustong ipakita ang Diyos sa atin. Maraming gustong iparanas ang Diyos sa atin. Maraming gustong ibigay ang Diyos sa atin. But our stature is not fit to receive great things from God. Great stature is proportion to great things and blessings that comes from the Lord. Mababaw na stature, hindi pwedeng mag-receive ng great things and blessings from God. That is why wag tayong tumigil sa pag-grow. And one way of growing our stature is keep on coming up. Kaya nga sinasabi ko sa inyo nakaraan, di ba? The more you deepen the root of your intimacy with God, the more your spiritual stature in the Spirit grows. Kaya nga, maglaan tayo mga kapatid. Ngayong alam natin yung inside story ng ating salvation, maglaan tayo ng alin? Ng panahon para makipagniig, magkaroon ng intimacy with God. Tigil na muna sa mundo. Di pa kayo nagsawa, ang tagal na natin sa mundo. Dito naman tayo sa Diyos. Grow your stature. Keep on coming up. Ngayon, kung may tanong ka, tanungin mo ang pastor mo. Paano pa ako, pastor, lumago? Sige, tuloy, tanong. Pwede kayo mag-PM sa Ambassadors for Christ, nandyan yan, and we can help you how to grow your stature. Pangalawa, letter U, upgrade our spiritual operations. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Ano ito, Pastor, ibig sabihin? Upgrade our spiritual operations. Pag nagbasa ka ng Bible dati, 2 verse lang, isang paragraph lang, this time gawin mo ng chapter. Pagkatapos ng chapters. Pagkatapos mo mag-aral ng chapters, gumawa ka ng study. Ano yung nag-strike sa spirit mo? Ano yung pangungusap sa'yo ng Diyos? Isulat mo hanggang sa makagawa ka ng mensahe para mag-share ka. Ano pa? Upgrade your operation. Mayroon kang Facebook, kung ano-ano mga pinaglalagay mo sa Facebook mo. Anong gagawin mo? Yung devotional mo, yung pangungusap sa'yo ng Diyos, i-post mo. Para ano? Baka mayroong nakikinig na nangangailangan nung ni-reveal sa'yo ng Diyos. Ganun lang naman yun eh. Pag mayroong ginawa sa iyo ang Diyos, i-post mo, makita ng iba, magiging pagpapala sa kanila. Madalas po akong ganyan. Yung mga pangungusap sa akin ng Diyos, nilalagay ko sa Facebook, maraming nagla-like, marami ang nabibless. Bakit?
Kasi yun ang kailangan nila. Now, if you will keep it on yourself, ano mangyayari? If you keep it with yourself, ano mangyayari? Walang magpapartake. Upgrade yung operation, sayang. Nandyan yung technology, di natin ginagamit. Instagram, Facebook, Messenger, gamitin nyo lahat. Ano pa ba nandyan? Okay, gamitin nyo lahat. Upgrade your spiritual operations. Okay? Last but not the least, letter N. Non-stop transformation. Oh, I love this. Character building process. If you want to mature in your faith, to secure your divine inheritance, non-stop transformation. How? By operating through God's divine power and divine grace, so that we will be able to partake in His divine nature, fulfilling God's divine purpose, Christ-likeness, non-stop transformation. The moment you live like Jesus, you will be changed by God from glory to glory, ever-increasing glory, until one day He will be able to establish His rulership over your life, and the things that you need in this world will be provided to you by God, not just enough, but overflowing. 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, from glory to glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. I hope that tonight, I hope that today, we will prioritize to grow our spiritual stature, maturity, because we know na marami pang ibibigay ang Diyos sa magagandang bagay, magagandang pagpapala, mga dakilang bagay. Bilang aking pagwawakas, paalala ko sa inyo sa 1 Corinthians 2:8-9. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa sumagi sa isipan ng tao, ang lahat ng mabubuting bagay na inihanda ng Diyos sa mga taong sumusunod at nagmamahal sa Kanya. If you are a good steward of God's salvation, then this verse, 1 Corinthians 2:8-9, is for you. And you will be amazed the moment you prioritize your spiritual maturity. Not just living in faith, but adding to your faith goodness, to goodness, knowledge to knowledge, self-control to self-control, perseverance. To perseverance, you add mutual affection. And to mutual affection, you add godliness. And to godliness, you add love. That is maturity. And you are ready to receive your divine inheritance. Then welcome to an open heaven, because heaven is not just up there, but heaven has now come down to earth, showing and being experienced by people who love God with all their heart, mind, soul, and strength. Next Tuesday, pag-usapan natin, let us continue to grow in our stature in an increasing measure. We are already growing our stature, but this time, growing our stature in an increasing measure. The higher your stature, the deeper is the root of your intimacy with God. The higher your stature, the higher the power, anointing, and blessings will be given to you by God. God bless you all. Together with your family, your table will never run out of food, and all the works of your hands will be blessed by the Lord. God bless. Good evening. And shalom.